Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng The Political Blogger tungkol ito sa corruption sa Marcos administration. Biggest business group disgusted over most corrupt national budget. Delayed reaction after 90% already disbursed with nothing to show. It's like the country's largest business organization had overslept under a tree like Rip Van Winkle and was awakened only by a lightning strike nearby to discover a giant mess in the 2025 General Appropriations Act. In a news report published Sunday on Billionario.com, the Philippine Chamber of Commerce and Industry, ito yung pinakamalaking business group sa buong bansa, expressed dismay over the lack of transparency and consultation in the crafting of the 2025 General Appropriations Act. Alam mo, ito yung sabi ng PCCI President. Alam mo, masakit man sabihin, but the budget is becoming a source of corruption. PCCI President Yunina Mangyo said, ang dami nilang pinapasok na even kami nakikita namin. Oh, ano yung pinapasok? Yung mga insertions. It is not clear what jolted the PCCI, which has over 30,000 members from private businesses, NGOs, and other groups all over the country, to this realization after 6 months have gone by. But a picture of ravaged economy from the wasteful fiscal management of the Marcos administration seems to have dawned upon the PCCI and articulate its dismay over the scandalous abuse and misuse of the national budget for political agenda of House Speaker Martin Romualdez. Okay. Ang nauna dito, noong December pa, yung Makati Business Club. Nag-issue siya ng statement questioning the patently illegal adjustments made by the bicameral committee in the final version of GAA. So, too late a hero. Ang PCCI ngayon lang, after 6 months, 90% na ang na-disperse. Wala na. Saka lang magsabi na source of corruption itong budget ng 2025. Ito, nag-live kanina si Attorney Vic Rodriguez, yon din ang kanyang topic. Pakinggan natin yung source of corruption ng 2025 national budget. Pangulo, malinaw po yung sinabi, source of corruption. Source of corruption ang 6.326 trillion pesos budget ng ating bansa ngayong 2025. Ito po ay ayon sa kanilang Pangulo, si PCCI President Yunina Mangyo. Si Madam Yunina Mangyo, Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Marami po yan. Marami pong salamat sa inyong interes sa hakbang ng maisog. Muli, ang hakbang ng maisog po ay patuloy na nananawagan at may prinsipyo at paninindigan calling for transparency, accountability, peace, and security. And going back to our topic today, which is the PCCI statement o yung pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, marami po ang nagtatanong sa akin, ano raw po ang aking pananaw, bakit ngayon lang sila nagbigay ng ganitong pahayag. Unang-una, ako ay nagpapasalamat pa rin at may ganitong pagpuna mula sa pinakamalaking at aktibong samahan ng mga negosyante, mamumuhunan at mga employers dito sa ating bansa, yung PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, sapagkat sila ay apektado.
Bakit ano raw ho ang aking pananaw kung bakit ngayon lang sila naglabas ng ganitong pahayag? Ang aking pong personal na pananaw at opinion, perhaps it is only now that the PCCI, its members, as well as the employees of all company or employer members of PCCI, perhaps, probably, it is only now, si Jeff Bernaldez, hi Jeff Bernaldez, perhaps it is only now that it finally dawned on our friends in the PCCI, its members, our valued employers, maaaring ngayon lamang na sila ay tumago sa kanila that essentially the middle class are left to fend for themselves. Yung middle class, yung mga mamumuhunan, wala pong ibinibigay na tulong o saklolo ang pamahalaan sa kanila. Sapagkat maaari, ito ulitin ko sa aking pananaw, ay finally ay napagtanto ng mga PCCI members through their president na panay doon lamang sa targeted section of our community, of our country, yung mga mahihirap, yung mga walang trabaho, ang binibigay panay ayuda gamit ang AKAP, gamit ang AIX, gamit ang 4Ps, at kung ano-ano pang ayuda na ibinubuhos ng gobyerno. Samantalang yung nagpobigay ng empleyo, yung nagbibigay ng buwis, nagbabayad ng buwis, nagbibigay ng revenue o kita sa gobyerno, walang ibinibigay na tulong. Pagkos, kadalasan ay sila'y nahaharas pa ng mga regulators. Whether it be kung sila'y nag-i-import o importer po sila or exporter, nahaharas ng mga tiwaling empleyado, kawani at opisyal ng Bureau of Customs. Ganon din sa mga LGU, nakakaranas din sila ng kung ano-anong harassment o panggigipit o some call it extortion, all the way hanggang sa ibang pang ahensya na merong regulatory power or powers kung ano man po ang kanilang industriyang kinasasakian. So probably that's one reason. At in the alternative, maaari, kaya ngayon lamang nagbigay ng isang bukas at matapang na pahayag ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at sinabi na source of corruption ang ating pambansang budget. Na matagal ko nang sinasabi na ang punot dulo, ang simulat katapusan ng korupsyon sa ating bansa ay ang ating tao ng budget. Maaari, kay Fai Mifi watching here in Macau, salamat sa iyo. Kay Elma Donaire, good morning Sir Attorney Vic, magandang umaga. So yun, very clear ha. Ngayon lang napagtanto ng PCCI na yan na pala, source of corruption. Anyway, it's better late than never. So, Makati Business Club, mabigat yun. Kailan ito mas mabigat? Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sana wake up call ito ng gobyerno na ayusin na nila. Kaya ito, budgeting process na naman for 2026. Yun. Bigla nang bumait. Sabi, open. Pera nyo ba yan? Makialam kayo. Magpakabana. Kung sa Bisaya pa. Dahil pera yan. Kasi nabuking na sila itong 2025. So, sana hindi na maulit ito dahil sayang ang pera ng taong bayan na uubos ang pera sa korupsyon instead na mapunta sa kabutihan ng mamamayang Pilipino, napupunta lang kung kani-kanino. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa kanila. Nagbibigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan, at Arabica coffee. Kung may itinanay, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among saging lakatan nga namunga bisan waray abono. O mo ni ang among unang tanom nga saging lakatan. O tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa, namunga bisag walay abono. So karon nananumi og lakatan nga ginaabunuhan. So
mas nindot ang among ginabunuhan kay tambok og dali pod siya nga mangunod so atong bisitaon. Og karon mao na ni ang among saging lakatan nga ginabunuhan. So makita gid nato nga hapit na siya mamunga og mga dagko na pod siya. Og karon nagaabuno na pod mi. Kay para nga mas dali pa gyud mamunga ang among saging lakatan. Ingani nga pag-abuno nga amurang tabunan og yuta para nga dali siya nga mukuan sa punuan. O kini ang among saging lakatan 240 ni tanan. So daghan-daghan gyud og gawas sa saging nga lakatan nga among tinanom. Tananom pa gyud mi og kape kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Karon mo na ni ang kape nga among tanom pod. 350 ang among itanom nga kape. So among lakatan 240. O karon naga-spray na pod mi og puradan pang patay sa insekto. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom namo og lakatan og sa pagsuporta sa kape nga among pagpananom og labi na sa abono nga aron dali mangunod ang among tinanom. So salamat kaayo sa nagsuporta ug ang Ginoo mo'y magapanalangin kaninyo. God bless.